Simula nga natutunan ko yung ganitong klaseng pagluto ng pasta, ito na talaga yung lagi kong ginagawa. Mas madali, mas makakatipid talaga tayo sa kahit anong paraan. Oras natin, yung tubig at yung gas natin, lahat-lahat na. Kasi guys, di ba alam naman natin sa pagluto ng pasta ay kailangan natin na magpakulo ng maraming tubig at sayang sa gas, di ba? Maghihintay pa tayo ng mga 30 minutes bago ito kumulo. Pero dito sa isang kawali lang ay makakagawa na tayo ng napakasarap, madali, makakatipid budget meal, kahit ano pa itawag nyo, mas madali talaga itong paraan na to. Basta make sure ay saktong-sakto na talaga yung ratio ng ating pasta at yung tubig na ating nilagay dito. Makikita nyo yung ating saktong ingredients dito sa mismong baba ng video. At kapag kumonti na nga yung pinakatubig natin, ilagay na natin yung ating 2 latang evaporated milk. At syempre para mas maging cheesy pa yung ating mac and cheese no bake, ay nalagay ako dito ng cheese powder. Unsalted butter, 1/4 cup at mga pampalasa natin katulad ng paminta, paprika powder. Konting asin na ilalagay natin dito ha, kasi yung mamaya maglalagay pa tayo ng cheese. Yun ay medyo may pagkamaalat ng konti. So mamaya ititikman pa natin ito, depende na yan sa inyo kung gusto nyo pa maging mas cheesy flavor pa itong ating napakasarap na merienda. So don't forget na halu-haluin ito kasi maninika talaga yung pinakapasta dito sa ating kawali. So dito ay nasa medium heat lang tayo, hindi kailangan na malakas ang apoy kasi madali itong masunog, manikit yung pasta sa kawali at mababantilawan yung ating pasta. Kapag malakas kasi yung apoy, mas mabilis kasi mag-absorb yung pinaka-liquid natin dito, di ba? Kaya kailangan nasa medium heat lang. At kapag medyo kumukunti na nga yung pinaka-liquid natin nilagay dito na katulad ng evaporated milk, ilagay na natin dito yung ating mozzarella plus cheddar cheese na shredded na. Pero itong bread na to ay hindi ako masyadong nagandahan kasi hindi ko alam bakit gano'n. Hindi siya masyadong, hindi siya natutunaw talaga. Dapat tunaw na yan talaga. At medyo, kapag hinahalo natin, dapat this time ay stretchy na siya. Pero hindi siya naging stretchy. At ayan, makikita nyo na hindi nakatunaw yung ating cheddar cheese mozzarella shredded. Kaya kung meron kayo ibang brand na alam na mas maganda dito sa brand na napili ko, pakicomment naman sa comment box section. O, diba? So, bago nga pala ihain ito, sinimmer ko lang yung ating macaroni pasta, cheesy, ng mga ilang minuto. So, ito guys, tama-tama lang, hindi siya dry, hindi siya watery. Kaya naman yung measurement na nabanggit ko kung gagayahin nyo ito, ay dapat tama-tama yung oras na pagkakagawa natin at pagkakaluto natin. Para syempre tama-tama din yung resulta. Medyo tricky nga yung paggawa nito ha, kasi yung iba, kapag na-overcook, nagiging sagi talaga yung pinakapasta. Kapag nasosobrahan sa tubig, ganun din yung kalalabasan. Kaya dapat, tama-tama lang. Mas masarap ito i-serve immediately, syempre, para hindi matuyo.